Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM, please call me Shiloh, 32 years old at isang businesswoman. One time kong narinig ang kwento noon ng isa mong sender na hindi ko na matandaan ang pangalan. Pero that story inspired me enough na magpadala na rin ng story ko. Kwentong ayaw na ising pakinggan ng mga guilting taong nakapaligid sa akin. Pero okay lang, andyan naman kayo. Ayaw mang paniwalaan ng iba, pero narito ang totoong story ko. When I was only 17, sumama ako noon sa auntie ko na mag-summer job sa pinapasukan niyang work sa house ng dalawang kilalang personalidad sa Davao City. Ang amo kong babae ay isang doktor. Ang asawa naman niya ay known as successful businessman. May anak din silang dalawa, babae at lalaki. Ang girl ay kasing edad ko lang nun. Ang kuya naman nito ay doble na sa edad kong 17 that time. Yung auntie ko ay stay in sa house na yon. Pero aside sa household chores, ay bookkeeper din siya sa isa nilang malaking store na harap lang din ng house ng mga amo niya. 1 week lang yung plano ko sanang summer job doon with my auntie. Kaso, nakiusap siya na if pwedeng mag-extend pa ako ng another week since wala pa naman daw klase nun. So ako naman, gustong magkapera that summer for my personal basic needs lang naman para hindi na ako hihingi kay mama at kay papa. Sariling diskarte ko ba? Sariling kayod? Sariling pawis? So pumayag naman ako na mag-extend ng another week. Hindi naman kasi mabigat ang work doon. Palinis-linis konti sa house, assist sa cooking, and then magmamlansya. While si auntie naman nasa store na at ako ang naiiwan sa house. Ganito kasi yon. Nagsimula ang trahedya ng buhay ko. One afternoon around 3:25 p.m. noon, namamlansya ako nang biglang yung anak na lalaking amo ko. Tinawag ako para kamutin daw ang likod niya. So ako naman, walang mali siya. Pasimpleng kinamot ko ang likod niya. Pero bago nun, tinanggal ko ang saksakan ng plancha para sure na di masusunog ang mga damit na pinaplansya ko. Maaalala ko pa nga, tinabi ko pa ang plancha sa gilid ng kama ni auntie. Hindi naman sa pagmamayabang, may utak naman ako sa klase. Laging nasa top 3. Smart enough para hindi ko maiisip ang mga bagay na delikado. At saka nakakaugalian ko ng pag namamlansya ako, ino-off ko talaga. Pag hindi ginagamit, tinatanggal agad ang saksakan. And then, mga 3 minutes na siguro yun nang patuloy pa rin ako sa pagkakamot ng likod niya. Nung nag-stop na ako, nagulat ako sa ginagawa ng anak ng amo ko, Chin. Habang nagkakamot pala ako sa likod niya, ang ginagawa niya, sorry for the term, nagmamasturbate siya. Nagulat ako at naitulak ko siya. Sumigaw ako na, bastos ka, bastos ka. Patakbo na sana ako sa kusina nang bigla niyang hinablot ang buhok ko. Tinakpan ang bibig ko, while ang isa niyang kamay ay hawak-hawak na ang dibdib ko. Nagpumiglas pa ako noon nang bigla niya akong sinuntok sa tiyan. After nun, nawala na ako ng malay. Kaya hindi ko na maalala paano ang nangyari na susunod. But after a few hours, around 5:30 p.m. na, nagising ako sa kama ng auntie ko. Tanggal na ang bra ko. Sakit ng katawan ko. May nangyaring hindi maganda. Dama ko, alam ko, bilang babae, na ginalaw ako. Then when I realized na na-rape na pala ako, ang lakas ng iyak ko at nagsisigaw na ako.
Maliban dyan, nakita kong nakapatong na ang plancha sa damit ng amo kong babaeng doktor at sunog na. Grabeng trauma ang naranasan ko, Chin, at hindi alam ang gagawin nun. Sumigaw ako ng sumigaw. Until sa dumating ang auntie ko at patakbong pinuntahan ako. Nakita niya ang basang-basa kong damit sa kakaiyak. Magulong buhok dahil halos mag-wild na ako sa nangyari sa akin. Hindi ko matanggap. Sinisigaw ko ang pangalan ng anak ng amo ko. Panay ako sigaw na si J Junior or JR. Si JR auntie. Si JR ni-rape ako. Sinampal ako bigla ni auntie kasi nga nagwawala na ako. Nagtanong siya sa akin anong nangyari daw. Pero nung ikikwento ko na sana ang ginawa sa akin ng anak ng amo namin, bigla naman siyang sumigaw na, "Hala, Shilo, anong ginawa mo sa damit ni Doktora? Sinunog mo. Bago pa naman to. Lagot daw kami pareho. Ako naman, Chin, na-shock. Sabi ko, auntie, pamatiasa ko na. Pamatiasa ko. Girape ko. Ug wala ko nagsunog anang sanina ni Doktora. Tapos dumating ang amo kong lalaki. Nakita niyang nagkakagulo kami ni auntie. Nagtanong siya. Then tinawag niya ang anak niyang lalaki na nagkulong lang pala sa room nito. Naka-headset pa ang animal para kunwari di narinig ang mga sigaw ko. At tulad ng inaasahan, dinenay niya ang ginawa niya. Imposible daw na gawin niya sa akin yun. Bagong gising lang daw siya at nakikinig ng music. Ako naman sigaw pa din ang sigaw, tinuturo siya. Sinigawan ko siya na sinungaling. Likalon ka, rapist ka. Biglang nagalit ang amo kong lalaki. Hindi raw magagawa ng anak niya yun. Kilala niya daw ang anak niya. Formal daw ang pagkatao nito. Sabi niya pa, baka naman dinadivert ko lang daw ang sitwasyon. Sabi niya, kasi daw, nasunog ko ang mamamahaling damit ni Doktora. Kaya excuse ko lang daw yun. Naghanap ako ng excuse para matakpan ang ginawa kong pagsunog. Huwag daw akong baliw na mamimintang sa anak nila. Hindi ako makapaniwala. Ayaw nilang pakinggan ang totoong nangyari. Paulit-ulit akong nagkwento, pero ayaw pa rin nilang maniwala. Halos nawalan na ako ng boses kakakasigaw. Si auntie naman speechless. Hindi man lang ako dinipensahan. Hindi man lang ako pinagtanggol. Hindi man lang siya nag-imbestiga. Hindi naman daw kasi niya nakita ang nangyari. Kaya hindi niya alam ang sasabihin. Sabi ko pa, auntie, dili man ko maging ani, nga magsinggit na lang. Dili ko magmintang kung dili tinuod nga girape ko. Kinsay babae nga mag-imbento og istorya nga girape siya og siraon niyang iyang reputasyon. Pero sabi ng amo ko, basi gusto lang nimo ang among anak o gusto ka nga mapakaslan niya para instant dato ka. Hopeless na nung nakinig ako sa kanya. Natatawa na parang nababaliw, na umiiyak. Hindi ko akalaing ganun pa ang iisipin nila. Sabi pa ng amo kong lalaki, nga nung gidalaman gud na nimo ang imong pamangkin diriya. To make the tragic story short, wala akong naging kakampi. Walang naniwala sa akin, kahit si Doktora. Sinabihan ako na ako pa daw ang ididemanda niya, kaya ginasira daw na ako ang reputasyon sa anak nila, ang pamilya nila. Mas lalo akong na-hopeless. Ano bang magagawa ko? 17 lang ako nun. Gusto kong magsumbong, magpa-blatter. Pero si auntie mismo ang pumigil sa akin na wag ko daw gawin ang bagay na pagsisisihan ko sa huli. Baka ako pa daw ang makukulong. Sa mura kong edad, naniwala ako. Isa pa, baka mawalan pa daw siya ng trabaho sa mga pinagagawa ko. Siya din daw ang nagpalaki sa anak ng mga amo niya. Matagal na siya doon, more than 15 years na. Kaya kilala niya daw ito.
at never pa niya daw siya itong gumawa ng kalokohan. That time na 17 lang ako. Mas nanaig ang takot sa mga sinabi nilang pwedeng mangyari daw sa akin kapag magsusumbong daw ako. Kaya daw nila akong ipakulong, pati auntie ko. Dahil gawa-gawa ko lang daw ang lahat. Ano bang laban ko sa kanila? Mayaman sila. Wala akong pera. Si auntie naman, paurong ang dila. Takot magsalita. In short, pinauwi lang ako ng auntie ko na di man lang ako dinamayan sa sobrang traumatic experience na naranasan ko sa bahay na yun. Imbes na damayan ako, lumabas na ako pa ang may kasalanan. Chin, sobrang nakakalungkot lang isipin. Para na lang sa ikatahimik daw ng lahat. Bumalik na lang daw ako sa amin para wala nang gulo pa. So umuwi ako. Ni hindi man lang ako hinatid ng auntie ko. Walang ka-concern sa pamangkin niya. Malaki ang naging impact sa akin nun. Hindi na ako nag-continue sa studies ko. Wala na akong ganang mabuhay pa nun. Lagi na lang akong nagkukulong sa kwarto. Kahit tinatanong ako ng nanay ko if bakit parang wala daw ako sa sarili. Walang kalatoy-latoy kung kumilos. Halos hindi na daw ako nagsasalita sa loob ng bahay. Unlike before. Halos ayaw ko na ring lumabas ng kwarto nun. Panay na lang ako iyak kapag naiisip ko yon. Pero wala pa rin akong sinasabi sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Matagal, ilang years din, bago ako unting-unting nakarecover sa tragic experience na yon. It's been almost 15 years nang nakalipas. Until now, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyaring yon. Sinisi ko pa ang Diyos. Never na akong nagsisimba pa. Hindi na rin ako nagdarasal sa Kanya. Dahil sinusumbatan ko siya na bakit ako pa. Bakit niya hinayang mangyari ang kademonyuhan ng lalaking yun? Masama na akong masama. But until now, sinasabi ko pa rin sa isip ko, sinusumpa ko ang lalaking yun. At sana'y ganun din ang mangyari sa anak niyang babae kung anong nangyari sa akin nun. Balita ko kasi, tatatlo na ang anak niyang puro babae. Patawarin man ako, pero yun lang sinisigaw ng isip ko. Gusto ko pa rin gantihan siya, kahit man lang sa pagsumpa sa kanya. Para tugisin siya ng konsensya niya forever. Dahil sa ginawa niya sa aking pagsira noon. Masisisi niyo ba ako kung hanggang ngayon, almost 15 years nang dumaan, hanggang ngayon, galit pa rin ako. Ayokong madamay pa ang pamilya ko at magkagulo pa, kaya pinili ko na lang manahimik, ibaon sa limot. Pero nakakatawa lang, hindi ko pa rin kayang kalimutan. Hindi ko pa rin kayang mag-forgive. Parang kahapon lang kasing nangyari. Punong-puno pa rin ng galit ang puso ko. Bakit may mga taong mas piniling paniwalaan ng kasinungalingan kesa sa katotohanan? Makakamtan ko pa kaya ang hustisya? Chin, pasensya na sa haba ng story ko. Salamat at alam kong nakikinig kayo. Kahit isa man lang sa inyong maniwala sa akin, maniwala sa story ko, sapat na yun. Hanggang dito na lamang ang inyong kamaks, Shiloh. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.